Super Radio DZWB Last Report. Pantay Kalsada. May isang elf truck na aksidente sa may bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City. Detalye mula sa ating kasamang si James Agustin ng GMA Integrated News. James! Kuya Mau, nagkalat yung mga sako ng uling matapos kumalas sa tumagilid ng drop side ng elf truck dito sa Elliptical Road, corner Commonwealth Avenue sa Quezon City. At nangyari itong aksidente kanina mag-alas 2 sa madaling araw. Ang kwento sa atin, 52 anyos sa lalaking truck driver, may iniwasan umano siyang dump truck. Kaya nangyari itong aksidente. Galing silang Pangasinan na i-deliver itong mga uling sa Marikina. At nasa 360 na sako ng uling ito, kaya mano-mano na inilipat sa isa pang truck yung mga sako ng uling. At hindi naman ito nagdulot ng pagbibigat sa daloy ng trapiko. At ito, bago tayo meron ngayon, ay natanggal na itong mga sako ng uling dito sa lugar at nililinis na lamang yung mga nagkalat na iba pang mga uling dito sa kalsada. Yan muna initas mula po rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin ng GMA Integrated News para Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Pantay Kalsada. Oras mga kapuso, alas 3:47 na umaga. Umaga na! Balita na! Super Radio DZWB Last Report. Vice President Sara Duterte nagtungo sa Taguig City Prosecutor's Office para maghain umano ng reklamo laban kay Ramil Madriaga. Ay, nag-akusa sa kanya sa Pogo, no? Oo, flash report mula kay Buddy Vargas. Manny. Kasama ng pangalawang Pangulo, si Attorney Paulo Panelo Jr., ang kanyang tumatayong abogado para sa paghahinga ng reklamo na ito sa Office of the City Prosecutor ng lungsod ng Taguig. Dumating kanina ang pangalawang Pangulo dito nga sa lungsod ng Taguig at mamaya antabayanan ang mga karagdagang pang mga detalye. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat to. Super Radio DZWB Last Report. Manny, abangan natin si Manny sa mga karagdagang pang detalye. Pinapakaba mo si Zen. Alas 9:45, 15 minuto, mag-aalas. Oras natin, 2 sandali na lang, mag-aalas 10. Maraming salamat, Cathy. Maraming SOS! salamat. Mamaya SOS, serbisyo on the spot. Ayan, marami po tayo Miyerkules. mga makakapiling. Hindi ko lang matanda. Nandito yun. O mamaya, tabayanan niyo Ilang po taon na alas to? 2:30. Nakakalimot ba? Hanggang alas 3:30 po ng hapon. Susunod na si Mark tsaka si Susan. Ito ang one-on-one. Walang personalan. Labanan ng fake news. dapat. Totoo. Ingat mga kapuso. Bye-bye. Super Radio DZWB Last Report. Isang delivery van sumalpok sa isang bahay sa Quezon City. Flash report ni Glenn Huego. Glenn. Dati hindi lang sumalpok, katunayan pumasok pa dito sa isang bahay dito sa K6 sa Camyas sa Quezon City, itong isang delivery van. At nakikita ko ngayon dito ay may sugat dito. Yung sinasabing hindi naman daw talaga siya driver. Ito daw yung pahinante. Ni-start niya ang itong sasakyan na ito, tapos hindi pala maalam daw magmaneho. Tapos initially, ang sabi ng mga taga-barangay dito, laseng. Dahil kanina kinakausap ko, ang sabi niya sa akin, akala niya kwarto niya yung kanyang pinasukan dito. Tapos ngayon, binubuhusan siya ng tubig dito ng taga-Health Emergency Response Team ng barangay sa Camyas para nga mahimasmasan itong lalaking ito. Bukod sa pagpasok dito sa bahay, ang kwento ng mga taga-barangay sa atin, bago pumasok dito sa bahay itong delivery van, nagwasiwas muna ito dito sa kalsada kung saan isang kotse yung tinamaan at tinamaan din yung gate doon sa katapat ng bahay. Kaya nakikita ko ngayon dito, wasak din yung gate sa may katapat nitong bahay na napasukan nga nitong delivery van na ito. So ngayon, dumating na ang mga taga Quezon City Rescue, gayon din ang mga taga barangay at ngayon ay susubukan ng hatakin din itong na-involve na delivery van. Yung driver, hindi pa rin makakausap ng ayos kanina, pero kitang-kita ko ngayon ay siya nilalapatan ng lunas ng mga taga-barangay. Glenn, yung bahay, Yes. walang tao sa loob, walang nasaktan. Wala naman doon. Ang talagang nadali, yung mismong sakay nito, in-start daw niya hindi pala Wala siya siyang yung lisensya, hindi siya driver marunong nito. mag-drive. Yun lang ating alam namin kung may lisensya siya. Pero ang malupit doon, nakainom Nakainom. Tanghaling tapat, pambihira. Oo nga, sabi ko nga, kanina, ano ba ang nangyari? Akala daw niya, kanyang
bahay. Oo, Akala pero daw niya hindi rin kwarto naman niya. natin pinapasok sa kwarto natin yung sasakyan no? Oo, kaya nga, yun nga. So, in short, lutang. Oo. So, yun. Kaya nga ngayon kanina, nakita ko, naabutan ko, binubusan ng tubig na malamig no, ng taga-barangay para mahimasmasan. At sa ngayon, ongoing ang investigation dito ng mga otoridad. Itong K6, mga kapuso, sa ngayon, hindi po muna ito madaanan ang dahil nga po dito sa insidente. Abangan pa rin mga follow-up report. Ako si Glenn Hueco ng Super Radio DZBB. Dapat, totoo. Maraming salamat, Glenn Hueco. Super Radio DZBB Flash Report. Super Radio DZBB Flash Report. Helper patay matapos pagbabarilin sa Quiapo, Maynila. Balita mula kay Olan Bola. Olan. Patay ang isang helper matapos siyang pagbabarilin ang dalawang hindi nakilalang suspect sa Maynila. Lalo na spot ang biktima na kinilala sa alias na Rolly, 35 anyos, sa Carlos Palanca Street, Barangay 467, sa San Miguel. Ayon sa isang testigo, nilapitan umano ang biktima ng dalawang lalaki at nakalipas ang ilang sandali. Dalawang putok ng baril ang kanyang narinig at ang kanyang usisain. Nakita niya ang biktima na nakahandusay at duguan. Mabilis na tumakas sa mga suspect kung saan ang isa ay may taas na 5'4", nakasuot na brown short at puting t-shirt at nakaitim na sombrero. Nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DZBB. Dapat ito ko. Super Radio DZBB Flash Report. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Gabi. Kapuso, bukas araw ng Huwebes. At alam niyo na, pag Huwebes, alagang PhilHealth sa serbisyo on the spot. Benepisyo at serbisyo alamin at gamitin. Kaya kita-kita muli tayo dito. Sa SOS, ganito pa rin oras, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Susunod ng Super Balita sa Hapon, hatid ni Kay Morales.